So bakit ganun, sir? Hey mga kabalitutok folks! So eto na nga, meron tayong bagong mahalagang balita tungkol kay Senator Raffy Tulfo. So recently may ginawang inspection ang kanyang team sa istasyon ng MRT at LRT at nakakita nga sila ng sandamakmak na problema. Ito I'm sure makaka-relate kayo. Ang isa sa napansin niyang problema ay ang kakulungan ng beep cards sa ticket vending machines. Kaya nga nagkakaroon ng manual na pila sa counters. And alam naman natin, tao lang yan, napapagod din. So minsan nakabreak sila. Or minsan dahil nga pagod na sila, medyo mabagal sila. Kaya cause of delay yan. Lalo na syempre, kung nagmamadali ka papuntang work or nagmamadali ka to catch the last train, pwedeng hindi ka umabot dahil lang sa pila. Nagdahilan si LRT Line 2 Transport Operations Service Chief Hil Monteclaro na may nag-hoard daw ng beep cards. Bakit naman nila gagawin yun, right? Anyways, yun yung dahilan niya. Dahilan. So, ang sagot naman dito ni Senator Raffy Tulfo, sige, kung nag-hoard, nauubos yung laman ng ticket vending machines, bakit walang nagbabantay? So, sinabi niya na dapat mag-assign ng mga magbabantay na nakaka-relate ako. Alam niyo kung bakit? Minsan nakikita ko nakakumpul yung andaming guard sa may x-ray machine na wala namang ginagawa. Sa totoo lang. Kasi may x-ray machine eh. Kaya nga may x-ray machine. Titingnan lang ng isang tao yun. Hindi kailangan 3 kayo o 4 kayo dyan. Dagdag pa ni Senator Raffy Tulfo na isang problema pa ng ticket vending machines ay pagdating sa polymer notes na in-issue ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, literal na barya lang ang tinatanggap at hindi yung bagong notes. Kaya humahaba yung fee. Kasi nga ang tagal tanggapin ng perang papel. Dahil dito ay sinermo na ni Senator Raffy Tulfo si Department of Transportation ASEC for Railways na si Jomar Lua. Pati si MRT3 Station Division Chief Roda Espejo. Yes, Espejo, hindi si Roda ng Batang po. Anyway siya, sinermonan kasi ang tagal na nila, as in dekada na sila dyan sa pagtatrabaho sa MRT, sa LRT, ganyan. Pero, wala. Parang akala mo beginner yung kausap. Expected syempre sa kanila na gawa na nilang i-monitor yung proper maintenance ng machines na ito. Pinuna rin ni Senator Raffy Tulfo ang kakulangan ng connecting signages sa LRT at MRT lalo na sa Cubao Station na center. Kasi nga madalas naliligaw yung mga pasahero. And tandaan natin, Philippines, if we are aiming globally, hindi dapat ang iniisip natin pang-Pilipino lang. Kasi kung tayo mismo naliligaw dyan, what more pa yung expats, diba? Yung mga nagbabakasyon dito or yung iba na for some reason na in love sa Pilipinas at ginusto na ditong tumira na hindi basta turista. So, magkakandaligaw-ligaw sila. Kawawa naman sila. So, speaking of connection, sinabihan din ni Senator Raffy Tulfo, sina ASEC Lua at saka si Espejo tungkol doon sa pagsasara ng mga istasyon kapag gabi. What do I mean? Actually, bukas pa yung istasyon mismo pero yung mga lagusan papunta dito kasi sarado na yung mall kadalasan ng 9 p.m. So, iikot pa sila sa area na walang bubong o kaya yung area na medyo delikado. Same situation din kapag umaga before 10 a.m. kasi karamihan ng malls 10 a.m. pa nagbubuka. So, 'di ba? Karamihan pumapasok before that. Or 'di ba, sobrang aga, hindi diba, laging sila yung nag-a-adjust, yung commuter. So, kawawa naman talaga. So, si Espejo, kung matatandaan nyo, medyo nag-trending siya kasi sumakay siya ng MRT. But,
sinita siya ni Senator Raffy Tulfo na kung totoo siyang sumasakay ng tren ay bakit tila nabingin na siya sa problemang ito. What problem? Ito ay ang problema ng garalgal na PA systems or public address systems. Yung mga speaker natin, yung mga nagsasalita ng ang susunod na istasyon ay Santolan, something like that. So, importante yan eh. Kasi tandaan nyo, hindi naman lahat malinaw yung mata, lalo na yung seniors. Kung ako nga na medyo bata pa, nahihirapan ng tingnan yung napakaliit na signages. Paano pa yung matatanda? So, ang maaasahan mo na lang is yung announcement. So, sana yun ayusin din. So, isespeho naman inamin niya na madalas nga nagkakaproblema sa PA system. But nasermo na naman siya ni Senator Raffy Tulfo. Bakit? Kasi nagdahilan siya na dati pa daw niya nasabi sa kaukulang departamento ang tungkol dito, which is tungkol sa pagpapaayos. But then, hinayaan na lang niya na ganun. So, tinanong siya ni Senator Raffy Tulfo na bakit hindi mo i-follow up? Na ikaw ang may tungkulin na i-follow up yan. Di ba hindi naman siya magfa-follow up mag-isa? Kailangan mong i-follow up kung wala kang nare-receive na tugon. As a head leader, responsibility mo yan, espeho. So, sa ending, inobliga ni Senator Raffy Tulfo, sinaluwa at espeho na magsagawa ng regular na inspection. Kasi hindi naman trabaho ni Senator Raffy Tulfo yan na mag-inspection. But then, he took his time to do that kasi very hands-on siya. Gusto niya talagang masolusyonan ang mga problema na nagpapasakit sa ating commuters. So, dagdag pa ni Senator Raffy Tulfo, may ultimatum na siya dun sa dalawa na kakausapin niya si DOTR Secretary Vince Dizon na sibakin sila sa posisyon. Kasi ano ba nga ba namang silbi nila as opisyales kung wala naman silang ginagawa. So, sana gawin na nila ang kanilang mga tungkulin. Kasi kaya nga sila pinapasweldo, kaya kayo may kapangyarihan. Ang pagiging public official hindi lang nag-e-extend sa pagiging mayor, pagiging senador, pagiging pangulo, kundi anyone na nagwo-work sa government is a public servant na dapat kapakanan ng publiko ang inaatupag. So, yun lang folks. So, grabe talaga ang puso ni Senator Raffy Tulfo sa mga mamamayan. Kaya ako, kahit na medyo hindi ko naman niche itong politics, so grabe. Hindi ako mapapagod na i-promote siya. Kasi, ako naranasan ko na yung, alam mo yun, hindi ka pinapahalagahan kahit anong effort mo. Merong a few na talagang makakapag-convince sa'yo. Dahil naniniwala sila sa'yo na you're doing things for the greater good. So, sana kung mapanood man ni Senator Raffy Tulfo to, kung napapagod siya, mawala yung pagod niya. And, maisip niya na, yes, pagpapatuloy ko tong ginagawa ko kahit na minsan may kumukontra. Because alam naman natin, kung may bida, may kontrabida.